So ano nga ba ang tinuturo sa comprehensive sexuality education? Oral sex? Anal sex? Pag-masturbate? Hi, I'm Anna P. Santos and this is Sex and Sensibilities. Dito natin pinag-uusapan ang mga bagay tungkol sa sex at sexuality na walang bahid na shame or judgment. Ang tawag natin dito, ito ang comprehensive sexuality education that you always wanted but probably didn't get. Oh, ngayon, usap-usapan ng comprehensive sexuality education sa social media. Tinuturuan daw ang mga bata mag-masturbate kahit na 4 years old pa lang. Pero teka, finact-check na ng Rappler yung mga claims na yan. At masasabi namin na wala itong katotohanan. DepEd din nagde-defend dun sa CSE. Hindi naman ituturo daw yung mga bastos sa mga bata. It's just there to help them in unsafe situations. Pero teka, ang comprehensive sexuality education ay bahagi na ng reproductive health law na naisabatas noong 2012. So ibig sabihin, batas na ang pagturo ng comprehensive sexuality education or CSE. At actually, ginagawa na nga ito ng DepEd mula pa noong 2020. Ano na ba nangyari mula nung na-roll out ng DepEd ang CSE? Eto, nireview ko ang accomplishment report ng DepEd as of December 2023. Meron ng mahigit sa 10,000 paaralan ang merong CSE na integrated sa kanilang curriculum. Di lang yon, meron 214,000 na guro na na-train sa CSE ayon sa values at culture natin bilang Pilipino. At ito pa, may 1.6 million na mag-aaral na nakaabot ng comprehensive sexuality education. So ano naman ngayon? Kamusta yung naging pagtanggap ng CSE sa mga paaralan? Ayon sa DepEd, wala namang matinding pagtutol ang mga magulang, ang mga guro, at ang mga mag-aaral. Katunayan, meron na nga silang nakikitang magandang dulot ng pagturo ng CSE. Isa na dito yung pagbaba ng high school dropouts dahil sa teen pregnancy. Itong pagbaba ng high school dropouts dahil sa teen pregnancy, nakikita na linked sa CSE at linked na rin dun sa reintegration program para sa mga adolescent mothers. Ito yung pagbalik classroom ng mga batang ina para maituloy nila ang kanilang pag-aaral. Kung naipatupad na ang CSE mula pa noong 2020, bakit naman ngayon ay nagiging usapan pa ito? Kasi meron nagaganap na talakayan tungkol sa Teen Pregnancy Prevention Bill. Ayon sa panukalang batas na ito, kasama ang CSE sa mga paraan para maipababa ang teen pregnancy rates natin sa Pilipinas. Kasi meron tayong estimated na 500 na kabataan na nabubuntis kada araw. Ayon pa sa Commission on Population, meron silang naitala na more than 30,000 na kabataan na nagkakaroon ng higit sa isang anak bago umabot ng 20 anyos. Ito yung tinatawag na Rapid Repeat Teen Pregnancy o yung pagsunod-sunod na pagbubuntis. Salamat sa pagpanood ng Sex and Sensibilities. Huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-iwan na rin kayo ng comments nyo o di kaya thoughts and feelings. Hanggang sa muli, alagaan ang puso, ang katawan, at ang sarili.